Moko'y se kagloko. Maskanan o pulubi ang tawag sa mga taong katulad ni Kiyaw Kiyaw. Si Kiyaw Kiyaw ay di nakapagsasalita. Puro tunog na kiyaw ang lumalabas sa kanyang bibig pag siya ay nakikipag-usap. Kaya ayon, binansagang Kiyaw Kiyaw ng mga bata. Sa lahat ng mga mahirap na nakatagpo ko at tinulungan, si Kiyaw Kiyaw ang mas nabigyan ko ng mahabang atensyon at pag-aaruga. Halos magdadalawang buwan na kasi siya sa kumbento, simula nang siya ay kupkupin ko. Walang nakakaalam kung taga saan si Kiyaw Kiyaw at sino ang kanyang mga kamag-anak, basta na lang siya sumulpot sa bayan ng Upi noong nakarang taon. Isang araw ay pumutok ang balitang buntis si Kiyaw Kiyaw. Ito ang nagtulak sa akin na ipahanap siya sa mga kasamahan ko sa kumbento. Ramdam ko kasi na may mabigat na responsibilidad ako bilang alagad ng Diyos na protektahan ang mga taong walang kakampi, mga inaapi, pinandidirian at iniiwasan katulad ni Kiyaw Kiyaw. Kadalasan din naman talaga, pari ang tinatakbuhan ng mga inaayawan o di kayang tulungan ng mga nasa DSWD dito sa aming lugar. Hindi ko lubos maisip na may magkaka-interes pa na lalaki kay Kiyaw Kiyaw. Maliban kasi sa pagiging marumi at mabaho niya, ay di naman mukhang babae ang itsura niya. Sa loob-loob ko nga, tiyak ang gumahasa kay Kiyaw Kiyaw ay isa ring may kapansanan sa pag-iisip. Di madali ang mag-alaga ng taong kulang sa pag-iisip. Kailangan mo na mahabang pasensya. Noong una nga, ay di namin mapilit si Kiyaw Kiyaw na tumira na lang sa kumbento. Mas gusto niya pa na matulog sa lansangan kaysa sa mahiga sa maayos na higaan. Maging sa pagpapaligo sa kanya, ay kailangan pang siya ay bulabulahin. Kiyaw, ligo na doon, Kiyaw. Hello, Kiyaw. Dali na, Kiyaw. Balik ka. Ligo, ligo. Dali mo na. Ang mo, balik ka dami. Magbihis lang. Ibalik mo lang yan. Lumipas ang ilang araw, ay naging regular na ang pagpunta ni Kiyaw Kiyaw sa kumbento. Hanggang isang araw nga, ay napansin ko na lang na sa kumbento na siya natutulog. Marahil naramdaman niya rin na mas ligtas siya sa lugar na ito. Marami kasi ang nag-aalaga sa kanya dito at regular ang kanyang pagkain at pagligo. Ikaw ay may pangarap o kaya'y may talino. Halos isang linggo pa lang ay marami na akong napansin na pagbabago sa kanya simula nang siya ay lumagi sa kumbento. Naging palangiti siya, nakikisalamuhan na sa mga tao, at naging malinis sa pangangatawan. Ang gaganda ng mga buwang na to. Nagkataon din. Natuto na rin siyang magsipilyo tuwing pagkatapos kumain at magbihis ng katulad ng isang normal na babae. Minsan nga natawa ako nang pabilihan ko siya ng tig-25 pesos na bra sa aming working student. Proud na proud siya nang maisuot iyon. Gusto pa nga maglakad ng nakataas ang damit niya para ipasikat ang kanyang bagong bra. Maging ang mga gawaing bahay ay natutunan niya na rin. Marunong na siyang magwalis, maglaba, at magligpit ng kanyang pinagkainan. Parang ang mas responsable at masipag pa siya ngayon kaysa sa mga normal na kabataang kilala ko. Di ko alam kung ano ang relihiyon ni Kiyaw Kiyaw. Pero napansin ko isang araw na marunong na siyang magmano at mag-antanda ng krus. Marahil nakita niya iyong ginagawa ng mga tao nang minsan siyang pumasok sa simbahan habang ako ay nagmimisa. Naisip ko tuloy, mas magalang at madasalin pa ata siya kaysa sa ibang normal na mga tao. Halos tuwing misa ko kasi ay dumadalo siya.
Noong isang araw ay dinala namin siya sa ospital upang matiyak kung may laman nga ang kanyang tiyan. Positibo ang resulta ng pregnancy test. Dahil dito, ay kailangan mas alagaan pang lalo ngayon si Kiao Kiao. Di naman ako nababahala sa kanyang kalagayan ngayon. Simula kasi nang siya ikupkupin ko, ay marami na rin ang lumalapit at nag-aalaga sa kanya. Umaasa ako na dahil sa pag-aalaga at pagmamahal na pinapakita ngayon ng maraming tao sa kanya, ay magpapatuloy ang kanyang pagbabago bilang normal na nilikha ng Diyos. Umaasa at dumadalangin din ako na magiging normal ang kanyang pagbubuntis at panganganak. Ang kwento ng buhay ni Kiao Kiao ay maihahalin tulad ko sa kwento ng bayan ng Upi. Dati-rati ay walang nagkaka-interes sa bayang ito. Katulad ni Kiao Kiao, marami itong kapintasan, kaya iniiwasan at kinatatakutan. Sino ba namang hindi matatakot? Dati-rati raw ay halos araw-araw may hinuhold up at pinapatay sa bahaging ito ng Upi. Crossing kamatayan nga ang tawag dito Nagsimula ang malaking pagbabago at pag-unlad sa bayan ng Upi nung magising at magkaisa ang mga tao sa pagbabantay ng kanilang boto sa panahon ng eleksyon. Dahil sa pagkakaisang ito, ay nakaupo sa pwesto ang mga taong talagang kanilang pinili. At kinalaunan, ang dating malungkot na Upi, katulad ni Kiao Kiao, ay naging masigla at masaya. Ang mga palarong ito ay bahagi ng taunang pagdiriwang ng Meguyaya Festival na nagsimula noong taong 2003. Masasalamin sa festival na ito ang mga pagbabago at pag-unlad na nagaganap sa bayan ng Upi dahil sa pagkakaisa ng tri-people sa bayang ito na binubuo ng mga Muslim, mga Teduray at mga Kristiyano. Ang katagang Meguyaya ay salitang Teduray nang ibig sabihin ay pasasalamat at pagsasaya. Ang piyestang ito ay ang pinakamasaya at pinakamahabang pagdiriwang ngayon sa bayan ng Upi. Mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang namamahala sa pagdiriwang ng Meguyaya Festival. At dahil sa festival na ito, ay parang pinaliguan at binihisang muli ang bayan ng Upi. Katulad ni Kiao Kiao, nagbago ang itsura nito. Ang dating iniiwasang puntahan ng maraming tao, ngayon ay dinarayo na at hinahangaan ng mga taga-ibang lugar. Ang Meguyaya Festival ay hindi lamang tungkol sa pagsasaya. Ito ay panahon din ng pagkakaroon ng mga technical session na naglalayon na turuan ang mga tao ng ilang bagay na pwede nilang pagkakitaan. Kung si Kiao Kiao ay maraming natutunan upang mamuhay ng normal, marami ring mga Upian ang nagkaroon ng bagong kaalaman upang mamuhay ng marangal. Ang natutunan ko po sa technical session ng Meguyaya ay ang paggawa ng mga bulaklak na yari sa mais. Dahil sa natutunan ko, medyo guminhawa ang aming buhay at napaaral ko ang aking mga anak. Isa rin sa mga mahalagang epekto ng Meguyaya Festival ay nagsilbi itong inspirasyon sa maraming mamamayan na linangin ang kanilang mga angking talento. Tunay ngang napalitan na ng isang malinis at makinang na larawan ngayon ang dating marumi at kinatatakutang bayan ng Upi. Katulad ni Kiao Kiao, marami nang nag-aalaga at nagmamahal sa bayang ito. Kung ang tamang pangangalaga, pagkakaisa at pagmamahal na ito ng mga tao sa sariling bayan ay magpapatuloy, nakasisiguro ako na magpapatuloy ang paglipad ng Upi tungo sa minimithi nitong tunay na kapayapaan at kaunlaran. Laya